Hi, Double D. Maraming salamat sa lahat ng tulong at suporta niyo sa amin ni Yorme at ng Yorme Shows. Dito lang kami palagi sa gilid. Thank you po. Na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at direksyon sa ating lungsod at sa bawat lingkod bayan ng Maynila. Ating bigyan ng isang masigabong palakpakan ang ating mahal na punong lungsod ng Maynila, ang kagalang-galang Mayor Isko Moreno Dumagoso. Thank you, Director Jet. Palakpakan natin si Director Jet at 10 ng kanyang mga kasamahan sa city budget. Totoo po yung sinabi niya na pinipilit nating sinupin at maging mainam sa paggasta, paglaan at paggasta ng anumang ipinagkatiwala sa atin ng ating mga taxpayers. So sa inyong lahat ngayong umaga, Happy Monday. Good morning. Good morning! Makulimlim. Buti naman. Sana nga matapos na itong summer dahil maraming nagkakasakit. At base sa mga report sa atin ng Manila Health Department, lalo na yung aking mga minamahal na lolo't lola, yung mga senior citizen natin. At bago magtagulan at bago umulan, ngayong umagang ito ay nais ko lamang batiin ang lahat ng nasa 7 ospital at mga health center at member ng BHW, BNS at ng Manila Health Department. Mukhang balita ko sasaya kayo in the coming weeks. Baka naman. Baka naman. Because I don't know if you heard that your City Health Board already approved the release. Sabi nga ni Tom Jones ba o Engelbert? Please release me. I'm happy for you. Excited ako sa inyo itong darating na mga araw at bago maging araw ng Maynila, no? And inikilig din naman si Grace Padilla. Hindi, masaya ako para sa inyo. But gusto ko lang naman na ipagpapuri. Alam nyo, lagi tayo nagpa-plug ceremony. Pero natutuwa ako kasi si General Santiago, wala pang miss sa plug ceremony. Palakpakan naman natin ang ating District Director, General Santiago. Lagi siyang sumasama sa atin at 10 ng kanyang mga kapulisyan or Manila Police District. Sa ating mga konsihal na nandito, sa ating Vice Mayor, mga department head, at bago ko magpatuloy, nais ko muna kayong batiin kasi ngayong linggong ito ay ipagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Marami sa inyo lumaya sa kanyang mga boyfriend at girlfriend. Pero nakasal naman sa kanilang mga naging asawa. But kidding aside, I'd like to, remind all of us, including me and Jess. Naalala na naman, layang-laya ka na ba? Gusto mo bang makalawit na? Marami ako ipakikilala, 21 yung available dyan mamaya. But araw ng kalayaan, every year we celebrate it. Maybe dahil lagi na lang natin sineselebrate, kung minsan ikinikipit balikat na lang natin ang salitang kalayaan. Alam po ninyo, bilang inyong ama ng lungsod, at ito'y salita ring inaalay ko lalong-lalo na sa kabataan ngayon, na ang malayang Pilipinas, malayang bansa ay may kaakibat na responsibilidad. Isa sa nagbigay ng tinatamasan nating kalayaan ngayon ay nasa Kodliko.
Ayan. Si Andres Bonifacio. Isa sa maraming mga bayani na nagbuwis ng buhay upang makamit at makamtan natin at maranasan natin ang isang malayang bansa. Maraming nagbuwis, maraming nagpakasakit, naghirap upang tayo'y magiging malaya sa araw-araw na pamumuhay natin. Ngunit, bakalang nakakaligtaan ninyo na ang kalayaang ibinigay sa atin ng ating mga bayani ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya bilang mamamayan, tayo bilang kawani ng pamahalaan, ay patuloy nating susundin ang mga alituntunin na ipinatutupad ng mga batas. At patuloy natin papahalagahan, bibigyan ng importansya yung kalayaang ating tinatamasa. At iyang kaakibat na responsibilidad ay patuloy tayong magmatsyag at huwag tayong makikibahagi sa mga kaguluhan. Ay, nawa, no? Itong nangyayari sa ating bansa, yung ating mga leader sa national government, sana minsan isang umaga mag-almusal sila pare-pareho at tumupo sa isang hapagkainan na nag-uusap kung saan sila pwede magkitang interseksyon. Hindi pwedeng dalawang kalye magkatapat at parehong umaandar. Walang tutunguhan ang ating bansa. One way or another, we may agree and disagree to one another. We may believe to one another. But there must be a common ground. And in this case, the common ground is the Filipino people. Why? Because we, Manileños, tayong mga taga-Maynila, umaasa rin sa mga gagawin nila sa national government. And I hope by this time, and we pray, help me pray to give them wisdom to set aside their, alam mo, siyempre minsan, alam mo yung magjowa, yung magkarelasyon, kahit mag-asawa, hindi naman perpekto ang pagsasama. May pagtatalo at pagkukulang sa isa't isa, ngunit at the end of the day, may commonality. And I hope by this time, sana makita nila na mas mahalaga ang obligasyon nila sa taong bayan kaysa sa obligasyon nila sa partido nila. I hope. Because we Manilans will suffer if institutions fail to deliver their obligations and responsibility to do their job na magbebenepisyo ang mamamayan. Patuloy tayong umaasa na liliwanag din ang kanilang isipan. Yan siguro maging mensahe natin sa pagdiriwang ng kalayaan. Maipaalala natin sa mga individual sa national government, uy, hindi kami nag-i-enjoy ng kalayaan dahil sa inyo. Nag-i-enjoy kami ng kalayaan dahil sa mga bayani na sukdulang ibuwis nila ang kanilang buhay para sa amin ngayon at sa susunod pang henerasyon. We, the people, is the protector of that liberty or that rights. Right to live in peace, in harmony, and progress. Kaya pagdating ng araw, sana rin matuto tayo sa buhay, sa mga bagay o individual na inilalagay natin sa pamahalaan. Ito'y mga magagandang pagsubok sa buhay natin na nagaganap sapagkat magtuturo ito ng isang mabuting karanasan sa kalaunan na tayo'y maninimbang kung sino ba talaga ang mga dapat na ilalagay sa pamahalaan. I hope by this time, unti-unti tayo nagigising, no? Sa ating mga leader, kung ano ba talaga ang tunay nilang layunin nung sila'y humingi ng pagkakataong mailagay sa takdang pwesto.
Kaya po sa inyong lahat, pahalagaan ninyo yung buhay na binuwis ni Andres Bonifacio at ng marami pang dakila or ating mga bayani sa nagdaan. Pahalagaan natin to. Ngayon, in our own little way, we as the people or people working in the government for the people, paano natin mapapahalagaan? Maglingkod tayo ng mainam, masinop, at epesyente. Pag ito'y ginawa natin, para natin tinugon yung panawagan ng ating mga dakilang bayani na mahalin ang bayan, mahalin ang mamamayan. Yon ay isa sa obligasyon nating lahat. Saan man kayong dako na itala, saan man kayong dako o na-assign, you can excel from it. Let's be reminded in the celebration of this independence this year of our obligation bilang kawani ng pamahalaan o bilang mamamayan sa kanyang pamayanan at sa kanyang bansa. Kasi lahat po yan, hindi po yan tiwai, hindi po yan libreng nakamit natin. May nagbayad at ang ibinayad dyan, buhay ang kapalit. So, wag natin lilimutin ang mga bato at ribultong naitatag sa mga kalsada. Maaari minsan mga tanso. Ngunit, yan ay simbolo ng pagpapaalala na kapag ikay naging mabuti sa iyong kapwa, you will be immortalized. And this is a reminder for the next generation. Itong mga simbolo, itong mga sinasabing rebulto ng ating mga bayani, ipinaalala sa atin na kapag tayo naging mabuti, ang Estado mismo ang magbibigay pahalaga. Nasa ilalim ng 6 na pie ka na, kikilalanin ka at pahalagaan ka ng kasalukuyan. Kaya po, sana anumang hirap, alam ko yung mahirap ang buhay ngayon na ating kinakaharap, ngunit patuloy tayong manalig at maniwala that someday, somehow, may mga leader ng kani-kaniyang departamento, ng kani-kaniyang pwesto sa lokal man o sa nasyonal na maitatalaga ng taong bayan na magiging mabuti sa kanyang mamamayan. Tutok din ang kanyang sinumpaang tungkulin. Magiging magaling at mabuting gampanan ang kanyang responsibilidad sa kanyang mamamayan, pamayanan at bansa. Yan, tingin ko, ang maging magandang diwa ng paggunita ng Araw ng Kalayaan ngayong 2026. Now, tayo naman, dito sa Maynila, huwag kayong mag-aalala. Steady lang tayo sa Gedli. Chill-chill lang tayo. Manonood lang tayo ng karera nila. Nandun lang tayo. Pero habang ginagawa natin yon, habang tayo ay hindi nakikisali sa mga, ano tawag ng mga magulang natin doon? Kiyaw-kiyaw. O alitan. Salitan ng iba't ibang partido o grupo, ay tayo ubusin natin ang lakas ng ating pangangatawan. Mga mahikang pag-iisip or thinking beyond. At tutok din natin ang ating tungkuling maluwag sa ating puso na paglingkuran ang mamamayang 2 milyon na Manileño sa lungsod ng Maynila at pati ang mga dumadako dito. Yan ang hamon ko sa inyo. Yan ang dapat nating gawin. At yan ang ating gagawin. Hindi tayo makikisali.
chill-chill lang tayo. Sabihin mo nga, 2 joints. Ba't parang naiba? Parang, huwag mo isagad. 2 joints lang. Steady lang tayo sa Gedli. Paano yun? Gano'n? Pareho lang. Kala ko, iba rin eh. Paano yung gilid? Yung Gedli. Yun, baligtad. I love you, Jess. Kapag pag-aaral ka ng umaga. So muli ngayong linggong ito, ang dalangin ko sa inyo, ay kayo maging malusog at laging ligtas. Laging ligtas. Habang tayo tumutupad sa ating tungkulin, iingatan nyo din ang inyong sarili. Tatandaan ninyo at may naghihintay sa inyo mamayang 6:00 ng gabi, pag-uwi.